So, una po, tingnan natin yung physical effects po, no, sa babae, sa batang nagbuntis. Definitely po, ang kanya pong daanan daanan ng bata, no, yung pelvic area could not be and may not yet be fully developed. So with these kids po, pati yung height nila pwedeng hindi pa fully developed. The height has a big bearing, no, on a pregnancy. Women who are 5 feet tall or lower, mas mababa ng 5 feet ang kanilang height, mas prone po sila for CS delivery, cesarean section. Okay po. And then, kung hindi naman po fully developed pa yung balakang nitong ating mga kababaihang ito, mataas rin po ang risk na sila ay magsi-cesarean section. Okay, so imagine mo po, no, a 15-year-old or a 14-year-old going through delivery through the cesarean section. It's really frightening, no po? Yes. Okay. Now po, another thing na nakikita natin sa mga teenage pregnancies po, pwede po mataas ang risk ng prematurity. Nanganganak po sila ng hindi pa tama sa oras. Maagang nag-aanak. Para nasa 7 months pa lang, Doc. Yes po. Bakit po? I think one of the biggest factors that I see, not just because they are not physically ready to have a child, second po is yung emotional state nila. Dahil definitely po, no, kabilaan ang nagagalit sa kanila. Yes. Kabilaan po yung nagsisermon. Nadja-judge pa ng ibang tao. And they have to suffer the stigma. They have to suffer the curses from different people na maraming sinasabi sa kanila. No? Definitely po, tao lang tong mga batang ito, may damdamin, may puso, marunong masaktan, no? So kaya po yung stress during this time of pregnancy can actually be a very strong trigger for them to deliver early. Okay. So ito po, so pwede rin po, mataas rin po ang risk na sila ay mag-develop ng high blood pressure, pre-eclampsia and eclampsia during pregnancy. And in fact po, we have cases na mga batang nag-eclampsia, meaning to say po, nag-high blood, no, during delivery, before pregnancy and during delivery and even after, no, tas iba po ay nag-stroke, no, dahil po sa ganyang sitwasyon. Bakit nauuwi o nagkakaroon ng hypertension, Doc? Bata pa naman. Ito po ay malaking factor po yung hormones natin during pregnancy. Yes po, the hormones, the stress, and all of these things contributing po dun sa kanilang physical condition. Okay. Aside So, from that, Doc, ano pa po yung maaaring maging epekto sa mental, sa physical ng isang babaeng nagbubuntis ng maaga? Yes po. So, ganun na po. Kanina na-mention natin, no, na yung mga complications po ng pregnancy. Yes. And then, puntahan po natin yung sa financial side. Di po ba, tingnan mo, kung ikaw po yung manganganak ng normal delivery, mas mura po yun. Versus cesarean section, that's times ilan, no, ang cost. So, ito po ay magiging burden sa pamilya kasi sila wala pang kita, wala pang kita. So, kanino po sila hihingi para sa panggastusing ito? Sa magulang nila. Yes, if the family cannot support them, they will go to government centers, government hospitals. So, it's the government who will spend for them. Now, if it's a complicated pregnancy, so ang dami pong gastos. Sa kanila iba na ICU and all of these things. So, government funds po are being used, no, for these young people who are going through these things. So, kaya po, ang sinasabi po ng ating mga eksperto, nawawalan po ang Pilipinas ng around 34 billion pesos kada taon. This is income loss and at the same time po expenses natin sa mga komplikadong pagbubuntis. And even po regular expenses sa mga health center catering to this adolescent pregnancies. So, ganito po yung mga effect niya. Alright. Sige, pag-usapan naman natin, Doc, ano nga po ba yung tamang edad sa pagbubuntis at ano-ano nga rin po ba yung iba pa nating maibibigay na payo para sa mga kabataan ngayon, para nga po hindi sila ma-engage sa early sexual activity. Sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.